Magandang araw Pilipinas, sa mga ka-coffee natin na nakatutok po sa atin. Ayan na, ratsyada na po ng mga balita. Si Pangulong Bongbong Marcos sabay ginagawa nila ng issue. Nako, kayo mga DDS kapulaan lang ng PBBM, pagtutuunan ninyo ng pansin. Hindi raw kasi inimbitahan itong si PBBM sa inaugurasyon ni Donald Trump, ang bago pong presidente ng Estados Unidos. So parang pinapalabas nila, hindi importante si Marcos, hindi siya inimbitahan ni Donald Trump. Diba? Kasi si Donald Trump close kay Duterte, kay Digong. Kaya si Marcos hindi inimbitahan sa inaugurasyon ni Trump sa January 20 ata yan, ka-coffee. Hoy! Itigil niyo yung fake news nyo. Dahil bawat inaugurasyon for the longest time, inaugurasyon ng presidente ng Estados Unidos, hindi talaga nila iniimbitahan ang heads of states, ka-coffee. Hindi talaga nila iniimbitahan yan. Kundi mga ambassador lang ang dumadalo. Huwag kayong magpapansin dyan na si PBBM hindi importante sa Amerika, na si PBBM walang value kay Donald Trump. Dahil hindi naman talaga ini-invite ang mga leader ng mga bansa sa inaugurasyon. Kundi mga diplomat lang po, mga ambassador po ang dumadalo sa ganitong klaseng event. Tama nga naman, syempre, pag inaugurasyon, syempre, ang bida dyan, ka-coffee, ang presidente na i-inaugurate. In this case, si Donald Trump. At ibang event din kasi kapag nadyadyaan lahat ng heads of state. Malaki ang event yan. You have to consider yung security. Lahat ng presidente o lahat ng mga leader ng iba't ibang bansa pupunta dyan. Siyempre, mas matinding preparasyon yan para sa Estados Unidos. At siyempre, may mga ganyang event naman na mag-gather yung mga leader ng iba't ibang mga estado at ng iba't ibang bansa. Pero sa inaugurasyon ni Trump, hindi talaga ini-invite ang head of state. Kaya huwag niyong palabasin na si PBBM hindi importante kay Donald Trump. Sige, pag-usapan natin, ka-coffee, itong balita, no? Mainit-init na rin ito, ka-coffee. Itong inaugurasyon ni Trump, syempre historic ito, makasaysayan ito, yung pagbabalik sa pwesto ni Donald Trump. PBBM, hindi raw imbitado sa inaugurasyon ni US President-elect Trump. Ayan, headline ng balita. Syempre mapapaisip ko, bakit hindi in-invite si PBBM? Kawawa naman si PBBM. Masipag naman si PBBM. Bakit hindi siya in-invite ni Trump? Hindi umano imbitado si Pangulong Bongbong Marcos sa inaugurasyon ni US President-elect Donald Trump sa Enero 20, 2025. Parang ang sama ng dating di ba? Ang dating dun wala ka pala, Marcos hindi ka inimbitahan Kumbaga sa may party, magpa-party kami, ikaw hindi ka invited. Di ba? Ayon sa ulat ng GMA News nitong Miyerkules, Enero 1, si Philippine Ambassador to the United States, Jose Manuel Romualdez, ang dadalo sa naturang inaugurasyon dahil ang mga ambassador lamang umano ang imbitado. Yun, sa pool. Nabasa ko rin, ka-coffee, yung invitation. Mga ambassador lang, wag niyong bigyan ng kulay kung bakit hindi inimbitahan si PBBM. Pwede pahiya kayo ngayon. Dagdag pa ng ulat, sinabi ni Romualdez sa isang mensahe na wala raw kahit sinong presidente o head of state ang imbitado. Ayun, yari kayo dyan. Tapos kayo sa fake news nyo. Actually, hindi, pero fake news pa rin yun Taken out of context yun Yung sasabihin ninyo na hindi importante ang presidente, hindi invited. Taken out of context yan. Sana in-explain ninyo na for the longest time, hindi talaga iniimbitahan ang mga leader ng bansa sa inaugurasyon. Para hindi nagmumukhang eng-eng. Kasi parang pinapalabas ninyo weak si PBBM napag-iwanan si PBBM ng gathering ng mga world leaders As a matter of policy, no head of state is invited. Only ambassadors represented in Washington are invited, sabi po ni Romualdez, ang ambassador po ng Pilipinas dyan sa Amerika. Matatandaan noong Nobyembre 19, 2024, isiniwalat ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na nakausap niya sa pamamagitan ng phone call si Trump. Doon pa lang Hindi napahiya na kayo dyan. Nag-usap sa telepono si Trump at si PBBM. Ano itong pinapalabas ninyo na hindi close? Okay, sige, hindi close na, as in close na magkaibigan si Trump at si PBBM. Pero nag-uusap sila. Diba? Kung civil man yan o kung anong klaseng relasyon yan, gobyerno to gobyerno, importante, nag-uusap sila. Kasi masyado kayong naiwan doon sa belief na si Trump close lang kay Digong. Alam mo, ang relasyon na yan ay gobyerno to gobyerno. Hindi Trump to Duterte, kundi America to
Pilipinas. Mukha bang close sila? Sige, sabihin na natin na close yung dalawang leader na yan. Pero usually, ka-coffee, in most cases, ang relasyon ay bansa to bansa, gobyerno to gobyerno, hindi sa tao sa tao. Kasi pag nawala yung tao na yan, paano yung relasyon ng bansa na yon? Eh di tapos din yan. Di ba hindi ganoon? Kaya nga kung may agreement yan, gobyerno to gobyerno yan. Agreement sa pagitan ng gobyerno ng Estados Unidos at gobyerno ng Pilipinas. Hindi agreement sa pagitan ni Trump at agreement sa pagitan ni Trump at ni Digong. Hindi ganoon. Kasi pag nawala yung mga tao na yan, ano yan? Putol yung agreement na yan. Long term usually ang agreement. 20 years, 30 years, 50 years. Di ba? Hindi pwedeng tao sa tao lang. I was able to schedule a phone call to President-elect Donald Trump at nakausap siya kaninang umaga at naalala naman niya ang Pilipinas. Sabi po ni PBBM before November 19 yan ha. It was a very good call. Oy, nako, pahiya na naman kayo dyan ha. Maganda raw po yung naging pag-uusap. It was a very good call. It was a very friendly call. Oy! Friendly daw oh. Nako, inggit na naman kayo dyan. Friendly call daw yan. Daw nabalitan na natin ito noon. It was productive and I am glad that I was able to do it, and I think President-elect Trump was also happy to hear from the Philippines. So yung ganda na. Ulitin ko ang gulo ng pagkabasa ko eh. It was a very good call. It was a very friendly call. It was productive and I am glad that I was able to do it, and I think President-elect Trump was also happy to hear from the Philippines. O tapos kayo dyan. Endo kayo dyan. Oh, hindi daw kasi close si PBBM kay Trump. Teka lang ha. May mga nakita pa ako mga posts eh. At least nalilinaw ka, coffee. Kasi may mga nagpo-post at kailangan silang linisin eh. Kailangan silang i-correct eh. Kailangan silang itama. In fairness dito, may nakita tayo ka-coffee. Si Sir Top 1, ito si Top 1 eh, solid supporter din ito ng administrasyon. Basahin natin yung comment ni Sir Top 1. Sir, basahin ko yung comment mo sa post niya 1 hour ago. No? Walang head of state ang invited, kaya wag niyong palabasin mga DDS SHIT. Wag natin banggitin yung word. Na si PBBM ay hindi inimbitahan dahil ayaw ni Trump sa kanya. Wag po kayo, Wag po kayo agnat at binabaliktad pala ka. Wag daw po kayong BOBO at wag daw po kayong TANGA. 2025 na, kaya dapat maging maalam na kayo sa mga impormasyon. Ayun, sa pool. Kasi mga tao, basta masiraan lang si PBBM, gagawin at gagawin nila yan. Actually, binastos nyo na nga yan eh. Yung New Year, nakita ninyo ka-coffee kung paano nila binastos si PBBM. Yung quitis, di ba pahaba yung quitis? Ito, halimbawa ito quitis, oh. Nilagyan ng mukha ng presidente, tapos sinindihan, tapos pinalipad, pinasabog nila yung mukha ng presidente. Tama ba naman yan? Di ba? Grabe yung kabastusan nyo na yan. Gawin nyo sa ibang bansa yan. Gawin nyo sa ibang state leader yan. Kung hindi kayo arestuhin agad. Mabait lang kasi itong gobyerno. Actually, mabait yung bansa natin, yung polisiya natin. Diba? At mabait ang presidente. Kasi kung masama ang presidente, gagawan kayo ng problema dyan eh. Ng kaso para kayo i-maaresto eh. Pero hindi eh. Inaabuso nyo naman. Sa post na ito ni Sir Top 1, inattach na po itong caption, ito pong balita mula sa GMA News. Philippine Ambassador to the United States Jose Manuel Romualdez said he will attend the inauguration of US President-elect Donald Trump on January 20. Asked if President Marcos Jr. was invited to Trump's inauguration, Romualdez replied, as a matter of policy, no head of state is invited. Yun, tapos na, sa pool. Yun lang yun, simple lang yun. Only ambassadors represented in Washington are invited, sabi po ni PBBM. Usually, ganun din naman ang policy natin sa Pilipinas. Diba? Ito pa, may nag-post pa. Si Bong Bautista, dati kilala ito ka-coffee. Sabi niya, take note mga utak dilis. No head of states is invited sa inaugurasyon ng President-elect Donald Trump. Baka sabihin nyo na naman na si PBBM lang ang hindi invited. Ayan. Kayo kasi mabilis kayo mapaniwala eh. Kung ano-ano yung mga pinapakalat agad ninyo eh. Fake news, magmukha lang kawawa si PBBM.
etc. Di sa pool kayo ngayon. O siya, wag na kayo magpakalat kasi ng fake news dahil nandito kami. Nandito yung mga supporters ni PBBM, mga content creator, mga vlogger na itatama yung mali ninyo, yung mga fake news ninyo, at yung mga taken out of context ninyo mga balita. Isa pa tong si Roque, tinan mo. Pasensya na't sinisipon ulit tayo. May poster naman tong si Roque. Isa pa to eh. Paggising ko sa umaga, ito agad na bungad eh. Matapos ang Isa pa. Ito, taken out of context na naman. Sa hanggang na pagkakataon, matapos ang EDSA 1, EDSA 2, at EDSA 3, bumalik ang libo-libo natin mga kapatid sa EDSA, hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi 5 araw na nagpulong sa EDSA para ipahiwatig unang-una ang pagtutol nila sa charter change para magkaroon ng Marcos Forever, ang pagtutol nila sa impeachment ni Inday Sara Duterte, at ang kanilang pagtutol sa lantarang korupsyon na nangyayari. Caption niya, bakit bumalik ang libo-libo sa EDSA sa panahon ni Marcos Jr.? Yung caption niya, palabasin mo, kala mo naman libo-libo talaga yung pumunta. Ilan ba yung pumunta dyan sa EDSA? May nabalitaan ba kayo na libo-libo? Dinagsa ng libo-libo yan? Traffic siguro, mga sasakyan. Pero yung recent rally nila dyan, na matagal sila dyan, ilan lang, 100, 200, pinakamarami na 300. At yung mga content creator mismo, mga vlogger mismo na nagpunta dyan, sila mismo nagkakagulo. Nagkakangkungan sila dyan sa donasyon mula sa mga OFW. Diba? Minamonitor din natin yan eh. Ginagawa ng mga content creator dyan eh. Hindi sila nagkakasundo dyan. Dahil yung iba daw, ngaw-ngaw lang nangangaw, hindi naman pumupunta dyan sa EDSA. Ano itong sinasabi ni Roque na bakit bumalik ang libo-libo sa EDSA sa panahon ni Marcos? Libo-libo! Asan yung libo-libo? Ipakita niyo yung picture. Taken out of context na naman yan. 100, 200, 300 lang. Libo-libo talaga, oo. Tapos ito ngayon, nakikisaw-saw itong mga grupo na ito sa gagawing kilos protesta. Actually, hindi kilos protesta, sa peaceful rally ng Iglesia ni Cristo. Ito ha, mga DDS ha. Ito Roque ha. Yung iba pa po mga supporters ni Sara Duterte. Baka akuin ninyo. Baka sabihin ninyo, kayo yan. Baka sabihin ninyo, nandiyan ang Iglesia ni Cristo at mga supporters niyo yan. Hindi. Dahil supporters ni PBBM yung pupunta dyan. It's just that ayaw nila sa impeachment kay Sara Duterte. Baka kasi akuin ninyo eh. Sabihin nyo na marami kayong supporters eh. At gagamitin nyo. Baka gamitin nyo ha. Maawa kayo sa Iglesia ni Cristo. Malinis ang kanilang intensyon. Peaceful rally. Mapayapang pagkilos. Baka gamitin nyo sa kampanya nyo yan. And I think gagamitin nyo. May nakarating sa akin. Yung mga politiko daw po pupunta diyan sa kilos protesta na yan. Oy, baka magsalita pa kayo dyan. Gamitin nyo pa yung Iglesia ni Cristo sa pagkilos nyo. Gumawa kayo ng sarili ng event. Huwag kayong manggamit dyan. Ba? Yan, sige. Masyado na kayo nagpapanik. Kasi malapit na ang senatorial elections. Mukhang hindi lumulusot sa survey. Yung mga tao ninyo eh. Sa recent surveys mostly pambato ng administrasyon ang lumulusot eh. Ilan? 8, 7, 8 administration candidates yan eh. May mga ilan-ilan na lumulusot mula sa kabilang side pero dominant po ang mga ini-endorso ng administrasyon. Kaya doble kayo dito mga to para lumusot sila sa survey. Sige. Magbantay tayo ka-coffee. Ako, magbabantay din naman tayo ka-coffee sa kaganapan online para itama itong mga mali na mga pinapakalat na taken out of context na balita ng ilang mga netizens, ng ilang mga DDS at ng ilang mga influencers mula sa kabilang kampo. Sige, comment po ang inyong opinion, ang inyong reaksyon. Kung may mga nakita rin kayo mga fake news, pwede nyo rin ako itag ka-coffee. Itag nyo ako dyan at tingnan natin yan, suriin natin yan. Kanilang mga post na sa Facebook man yan o YouTube. Pasuyo na lang din, baka di pa po kayo naka-like and follow sa ating Facebook page, please do so. Like and follow at nasa YouTube, click lang po na subscribe. At hit nyo na rin po yung notification icon para kayo po i-updated din sa ating mga bago upload. Ingat kayo ka-coffee, maraming salamat po sa pagtutok, bye-bye.